din ang seguridad na ipinatutupad sa Cotabato kung saan gaganapin ang ikalawang plebisito bukas. Pero sa gitna nito, sumabog ang isang IED o improvised explosive device na ikinabit sa isang motorsiklo. Live mula sa Cotabato, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, inaasahan nga na bukas ay lalo pang hihigpit ang seguridad dito sa 7 munisipalidad dito sa North Cotabato na lalahok sa plebisito. Ito ay dahil yung ilan sa munisipalidad na ito ay malapit po sa Maguindanao kung saan ilang armadong grupo po ang minomonitor. Isang pinaniniwalaang improvised explosive device na umunoy nakakabit sa U-box ng motorsiklo ang sumabog sa National Highway, Barangay Tambunan 1, Talayan, Maguindanao. Sa paunang report, sinasabing isang lalaki ang nakasakay sa motorsiklo pero huminto ito nang makita ang mobile checkpoint at saka pinasabog ang bomba. Nagkataong nasa katabing probinsya ng North Cotabato naman si PNP Director General Oscar Albayalde. Isa sa habilin niya sa mga pulis, lalong higpitan ang seguridad. Palawakin nyo. Especially your checkpoint operations. Lahat ng tao nyo, wala nang reserva sa mga kampo. Lahat yan, i-deploy nyo. Tinatayang nasa 1,400 na pulis at 1,300 na sundalo ang nakadeploy sa North Cotabato ayon sa PNP. Inutusan din ni Albayalde ang mga pulis na hulihin ang makikitang may dalang baril dahil pulis at sundalo lamang ang otorisado. Kanina, maagang pumila ang mga gurong ito sa Office of the Municipal Election Officer sa Midsayap, North Cotabato. Sila ang mga miyembro ng Plebiscite Committee sa iba't ibang barangay sa Midsayap. Ininspeksyon nila ang mga laman ng ballot box para siguruhin kumpleto ang mga gagamitin sa plebisito bukas. Gusto namin maging part ng history. Bibigay namin yung best namin kasi dito rin nakasalala yung future namin and yung future ng mga babies and yung mga old bilang legacy nila. 7 munisipalidad sa North Cotabato ang magsasagawa ng plebisito kaugnay sa mga barangay na nais mapabilang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. 67 na barangay ang nais mapabilang dito. Mula ito sa kabuang bilang na 239 barangay sa 7 munisipalidad. Nagkakaroon po tayo ngayon ng pagtatanong sa buong Midsayap kung pwede ba silang makaalis dito at pupuntang BARM. So yun po yung natawag natin plebisito. Areas of concern daw ang munisipalidad ng Pikit, Midsayap at Tulunan dahil posibleng pumasok doon ang mga armadong grupo mula sa katabing probinsyang Maguindanao. Meron ding MNLF Miswari faction sa Pikit. Jessica, ayon dito sa Comelec Region 12 ay hanggang sa mga oras na ito ay walang teacher no umaatras hindi katulad noong unang bahagi ng plebisito noong Enero kung saan ilang guro ang umatras dahil natakot sa kanilang kaligtasan, pero this time daw ay nakikita nila na mukhang magiging maayos as of now ayan ang kanilang pagtingin sa gagawing plebisito bukas. Jessica? Sandra, yung bang mga politiko ay nagpahayag ng kanilang posisyon dito sa gagawing plebisito? Sila ba ay tumutulong towards this effort na makabuo ng Bangsamoro entity o gusto nilang status quo? Kasi mga politiko sila at I suppose gusto nilang protektahan yung kanilang mga posisyon sa ngayon. Jessica, dun sa briefing na isinagawa kanina para kay PNP Chief Albayalde ay isa yan sa natalakay at ang sinasabi doon ay yung mga local politicians dito ay sumusuporta doon sa yes. At ito nga po dun sa mga areas na kung saan ilang barangay doon sa 7 munisipalidad yung gustong ma-include doon sa BARM. At ang sinasabi nga ay isa yan sa mga dahilan kung bakit sa tingin nila ay maaring makatulong para maging peaceful yung eleksyon na ito dahil dito nagtatanong-tanong tayo, Jessica, ay hindi active yung mga ika nga ay sumusuporta dun sa no. Wala daw aktibidad masyado at wala ring kampanya. Hindi tulad nung mga nasa yes na kung saan merong effort na magpaliwanag kung bakit yes dapat yung iboto. So ganun yung dynamics ng local politics dito, Jessica. Pero down ba to the grassroots level? I was asking
asking this same question sana kay Rafi kanina, no? Naintindihan ba ng mga tao what's at stake dito sa plebisitong ito? Na it's not just a matter of kung gusto mong sumali o hindi, kundi, you know, the future of the communities there, nitong mga taong nandiyan, magbabago ng lubusan itong takbo ng pamamahala sa kanilang mga lugar. Sandra. Jessica, kahapon nakasama tayo dun sa COMELEC. Meron silang pinuntahan na isang lugar kung saan pinapaliwanag nga nila ito without taking sides, no, kung ano yung pagbobotohan bukas, no? At napansin namin doon sa talakayan na meron pa rin hindi yung mga nakakaintindi, hindi malinaw sa kanila yung kung ano ba talaga yung plebisito bukas at para saan ito. Ganun pa man, Jessica, doon naman sa pinakitaan tayo nung magiging itsura nung balota bukas, very specific naman din kasi halimbawa kung ikaw ay boboto para doon sa inclusion nung 13 barangays dito sa Midsayap, ay talagang nakatanong doon isa-isa. Parang ikaw ba ay pabor na yung Midsayap, yung barangay na ito sa Midsayap ay mapapasama sa BARM? At sasagot ka ng either yes or no. At dahil 13 yung barangay na yon, 13 rin yung tanong, iisa-isahin. So, yun nga, medyo mas mahaba. No, yung, kung mas maraming barangay ang gustong mapabilang sa BARM, mas marami rin yung tanong na sasagutin doon sa munisipalidad na yon. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.